kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Kung may isang kakampi si Pangulong BBM na kinaiinisan ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte, ay wala na sigurong mas may tatalo pa kay Undersecretary of the Presidential Communications Office or PCO at Press Officer ng Malacanang Palace na si Attorney Claire Castro. Si Castro ang siyang alter ego ng Pangulo dahil ang kanyang trabaho ay ang ipaalam sa mga tao ang mga accomplishments ng Pangulo. Taga-depensa rin ng Pangulo si Attorney Castro sa bawat labas ng mga balita na para sa kanya ay hindi totoo at isa lamang paninira sa presidente. Sa mga interview sa Vice Presidente ay hindi rin maiwasang nagiging special mention si Attorney Castro dahil sa ramdam na rin ng Vice ang mga banat nito sa kanya. Pariat lang kami sa sinabi ni Secretary Castro na wala na raw aasahan na anything nice work from the Vice President, especially when it comes to BBM at saka sa administration. Your reaction? Yes ma'am, opo. Ganun din naman sa kanya ma'am eh. Sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. At sinabi ko na yan dati, sabi ko ano pa bang ma-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro. Parang ano lang yan mami, yung parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya, basura. Lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Maliban sa mga pirada ni Attorney Castro sa kanyang YouTube channel sa bawat isyong kinasasangkutan ng Vice Presidente, ay diretso rin itong sinasagot ang mga katanungan ng media sa bawat press briefing patungkol sa mga statement ni VP Sara. VP Sara Duterte caused the complaint against Congressman Pulong Duterte, a part of the administration's political attacks. Your reaction po? As I have said during the last press briefing, that the Vice President should have at least leveled up in her discussions, in her responses in certain issues. But it seems that she never heard anything in regard to that. Or she just refuses to listen. Hindi siya nag-level up. Mas parang bumaba pa. Inuulit niya muli ang kanyang mga excuses na pamumulitika, politicking. Kung ito ay patungkol sa inyong kapatid, sinabi niya po sa interview, hindi pa niya nakakausap si Congressman Pulong Duterte. At malamang ay hindi niya rin po nadinig ang interview sa kanyang kapatid. At ito po ay nasama na po sa news. At and I quote, sa Tagalog po ito, pero he said it in Cebuano. Sa akin mga kapatid na Davaoenyo, ngayon nakita nyo na naman ang video. Matagal-tagal na yon nangyari. Sige lang, decision nyo po pa rin kung sino ang iboboto nyo sa pagka-congressman sa unang district. Di ako makikialam sa Adi Duterte sa wikang Cebuano. Cited po ito sa isang news article ng Abante. Now, kung inamin naman po ni Congressman Pulong Duterte, ayon sa kanyang pag-interview, hindi niya tinanggi ang video. Papaano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawang ito ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa administrasyon? Nabanggit dito na ang pagkuha ng ibang mga kababaihan for their own satisfaction, ang sandaling kaligayahan, bakit ito ibibintang sa Pangulo? Hindi ba dapat sagutin naman na lamang nila kung ano ang complaint?
Definitely, Congressman Pulong Duterte is a public servant. He should know his obligations. He should know the laws. He should know what good traits of a leader should be. In a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Your comment po. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang gina sa First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Makikita po natin nakasama niya ang ilan sa mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuson, National President, Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member, at si Mrs. Rosaline Davadilla, National Executive Director. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Paano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. Bilang Vice Presidente, hindi po ba dapat inalam niya muna kung itong mga taong po itong nabanggit ko from the Girl Scouts of the Philippines ay totoong nagkaroon ng meeting sa ating First Lady. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito? Kung hindi napipikon si Atty. Castro sa mga pasaring sa kanya ng Vice Presidente, pero sa isang reporter ng Net25 ay tila nakaramdam ito. Siya, si Eden Santos. Narito ang showdown ni Net25 reporter Eden Santos at PCO Undersecretary Atty. Claire Castro. Good morning po, Yusek. Binatikos po ni dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque yung anyay lantarang katiwalian ng mga Marcos sa gitna po ng investigasyon ng Hong Kong sa umanig gold-linked money laundering activities. Ito po yung nabanggit din sa isang media entity dito sa Pilipinas, bukod po doon sa mga report from Hong Kong and Taiwan. Nakarating na po ba ito sa kaalaman ng Pangulo? Ano po yung kanyang reaction kaunay nitong panibagong allegation po na ito? Wala pong katotohanan. Yun lang po.
So you categorically deny po ito. Walang katotohanan. Doon po sa pagdalo ng Pangulo kanina po sa One Cebu rally sa Cebu, yung po ang presensya ng Pangulong Marcos ay sign po ba yon na yung suporta niya kay suspended Governor Cebu Governor Gwen Garcia ay parang sign din na sinusuportahan niya yung paglabag or hindi pagsunod ni Governor Gwen doon po sa kautusan ng Ombudsman? Wala po tayo nakikitang ganun. Doon po sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time, or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit, pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganun. Pwede po ba ninawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng Vlog? fake news? Sa vlog po ba? Nakita na panood po sa Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yun pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para i-hear po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pag-vlog. Hindi po nabanggit ko Salamat lang po po yung vlog, Yusek, para lang po hindi Miss Eden, pasensya na po. Hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung Opo, nabasa. Miss Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Sa mga netizens na kampi kay Atty. Castro ay dagdag ng iba't ibang mga komento itong si Eden Santos. Siya ang palaging binabantayan ng mga netizens sa kada merong press briefing dahil paniguradong meron itong itatanong na makakapagpataas ng kilay ni Atty. Castro. Kung may mga naiinis sa reporter na si Eden, ay siyempre meron din namang natutuwa dito. At yan ay ang mga hindi gusto kay Atty. Castro. Sadyang ginagawa lang ng dalawa ang kani-kanilang mga trabaho. Hindi nga lang sila magkasangga. Rason kung bakit nagkakaroon ng konting friction. Pero ganun pa man, hanggat profesional ang level ng kanilang paghawak sa sitwasyon at hindi nagwawala at nagpapakawala ng mga malulutong na mura, ay ayos lang naman yan. Ikaw, kanino ka ba mas kampi? Kay Claire o kay Eden? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.